Ayan, guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, isang mapagpalang araw o gabi sa ating lahat. Sa ano kayong sulok ng mundo, naroroon, mega love shoutout po sa inyo lahat. Dito guys, wala na tayong ligoy-ligoy. Tayo makikisalisal din at bigay lang ako ng opinion ko. At bakit hindi po natatapos, natitigil yung patungkol dun sa top charity vlogger ng Kalingap. Yung most viewed, hindi natatapos. Naging issue. Sino ba naging issue? Sabi na, walang issue. Nagreklamo lang. Nagreklamo lang. Si Dr. Lab, bakit ganito? Bakit ganon? At ganyan. Medyo parang hindi niya matanggap. Yung sa listahan na ginawa ni Kuya July Paunil. Kahit siya man ay lagi na sa top 3, so sa pangkalahatan, sa overall ng charity vlogger sa Pilipinas, siya po ay top 10. Nagiging palaman siya ni Tesorero at ni Rampage Channel. Yan, no? Pero sa Kalingap ay laging top 3. Ano ba yung ipinaglalaban? Ano ba yung hinihimutok? Ano ba yung ano ba yung talagang hinahabol dito ni Dr. Lab? So, ayun na. Siguro naman ay napanood na ninyo at hindi na natin kailangan pang himay-himayin. Eto guys, no, para sa akin. Matagal na. Buwan-buwan, yan ay ginagawa ni Kuya July, no? So ngayon, inalmahan ni Dr. Lab. Kailan matatapos? Alam, sa totoo lang, ito ha, noon pa yan ginagawa. Isang halimbawa po, sa top reactor. Dati ako'y nagtanong. Ito po, hindi ako naghahabol. Nagtanong ako, ilang beses po, lagi ako nasa top 10, yan. Nung una, bago ako, ako'y nagtataka. Medyo, August. Ako po ay top 11. Bakit nagkaganon? Top 11. Simula April hanggang ngayong November, ang pinakamalaking views kung nakuha ay August. Pero August, ako po ay top 11. Pero ang aking views po ay nasa 1.2 million. Napunta ako sa top 11. At sino ba to? JP? JJ? Kalingap JJ? O JP? Siya yung nakapasok doon sa top 5. Pero ako po ay lagi, minimaintain ko guys Nagtanong ko, minimaintain ko yung views ko, kaya nga nag-upload ako, nagsisipag ako. Pero hindi ko hinahabol yung, kung makarami akong views, ang minimaintain ko lang yung pasok ako sa top. No. Nagtanong ako kay Kuya July, Kuya, sino ang nagbabasa ng mga analytics ng mga reactor? Hindi daw niya alam. Ilang beses po na laging mali. Kung sino man po yung nagbabasa ng mga analytics kung ilan yung mga views ng mga reactor, hindi po ako naghahabol. Hindi ko alam kung sino nagbabasa. Ilang beses po na laging mali po ang record na nasa listahan binabasa ni Kalingap Rab. Hindi ako naghahabol. Para ano pa at ako'y maghabol. Wala akong pakialam kay mali o tama ang lista nila, hindi ako maghahabol dyan. Pero dahil ito'y usapin, dahil hindi pa nga nakakamove si Dr. Lab at hindi siya tumitigil. Sa totoo lang, kung sino man po yung nagbabasa sa top reactor sa mga analytics ng bawat vlogger, 3 buwan na lagi pong ang bilang ninyo sa aking views. 3 buwan na lagi pong mali-mali ang bilang sa aking views. Hindi po ako naghabol. Para ano at habulin ko? Hindi po ako naghahangad na kung ano mang posisyon. Kung ano man ako, pang ilan man ako sa top. Pero minimaintain kung makapasok ako sa top 10. Kaya lang, ang aking pinupunto dito, mali po ang bilang. 3 buwan na, lagi pong mali ang bilang. Lahat po ng aking views ay ini-screenshot ko. Nakikita ko ng aking mga kasama dito sa Danjay Kilig Overload. Nakikita din ng iba. Na-send ko rin yon sa Karepa. Na-send ko din yon kay Kuya July. Ngayon ako nagtatanong, sino ang bumabasa sa mga analytics kung ilan yung mga views sa kabuuang isang buwan na nakuha ng isang vlogger? Yan. Doon pa lang, hindi pa ako nagreklamo. Lagi pong mali ang bilang. Minsan, ang binibilang nila is yung kabuuan. Kung kailan nag-start 2019, isinama. Kagaya po ni Kuya Dambo, nag-top 1 before. Kung natatandaan niyo kay Kuya Dambo, nag-top 1 before. Ano yung ginawa? Kung sino nagbasa ng mga analytics na yan, simula 2018 hanggang 2024, tinotan lahat kung ilan yung views, yun ang inilagay sa record, kaya nag-top 1. Ako nagtataka lang, bakit po mali-mali? Pero hindi pa ako naghahabol. Ito ay na-explain ko lang sa inyo na bakit nagkaganon. Yan, ito, ngayon ko lang nasabi, no? So dito sa pinaglalaban ni Dr. Lab, bakit nga nagkaganon na nagkawala-wala yung iba at pumasok yung iba na dati naman ay wala or dati naman ay nasa panghuli? Bakit sila nakapasok sa nangunguna or top 2, top 3, top 4, top 5, top 6, na wala yung mga ibang charity vlogger na
malalaki talaga ang views. Ha? Dito, ang isang problema, sana lang, kung babasahin po yung analytics, ito para sa lahat na din. Ha? Ito, advice, opinion ko, para balancing pag-reaction to. Para wala nang pagtatalunan, pwede naman ituloy-tuloy, monthly, yung ginagawa ni Kuya July. Para wala pinagtatalunan, 3 kategory po. Guys, ang pwedeng pagkuhaan ng views. 3 kategory po yan, ha? Hindi ako nag-short video. Hindi rin po ako nagla-live. So, yung aking video ay upload, ha? Nakakakuha ko ng views sa pamamagitan ng upload video. Ngayon, yung iba, malalaki yung views sa 3 kategory. May upload video, may short video, may live. No. Malaki yung kanilang sa short video. Ang sabi ni Kuya July, 3. Sa 3 ito, upload, short, live. Pinagsama-sama yung views. Kaya malaki ang views ng iba. Pero kung ikukumpara po natin ito guys, na doon sa live lang at saka sa upload, hindi po kasama ang short video. Kung yan lang po ang bibilangin natin, ay kulela talaga yung iba. Bakit sila nakasama doon sa top? Dahil sila ay gumagawa ng short video para lang kasi makarami ng views. Pero kung sa kitaan, wala pong kita. Kahit po naka 10,000 views ka na, wala pa po yung $1. Ang iba kasi para-paraan, para lang makapasok sa top, masipag gumawa ng short video, ha? Masipag mag-upload, masipag gumawa ng short video, masipag mag-live. Para-paraan yung iba, kaya nagsisipag sila mag-upload din ng short. Dahil sa short video, mabilis makarami ng views, kinakarir para makapasok sa top. Pero kung tutuusin po, dapat ito sa short video wala kita eh. Pero kung pagbabasihan upload video at live, ito dapat kasi medyo talaga magkakalito-lito kasi pero sabi naman ni Kuya July, binabase lang niya kasi views nga pinagbabasihan ang binibilang overall na. Short video, live, upload, overall na. So views ang pinagbabasihan, hindi yung earnings, hindi yung revenue. So ang nakakapagtaka kasi nakapasok yung iba doon sa mataas na pwesto. Pero karamihan ay puro mga nagsa-short sila. Kagaya sa ibang reactor, nagsa-short video, puro short video para lang sila makapasok sa top. Pero kung sa kitaan sa earnings, wala yan. Yun lang. Pero ito na, at medyo nagkakarambol-rambol yata yung aking sinasabi, walang direction Pero ito na dahil hindi natitigil. At issue pa rin talaga, issue yung patungkol dito sa most viewed para sa akin, guys. Ito, wag nating issuehin. Wag nating pakadamdamin. Kung yung iba ay hindi nakapasok or napunta doon sa mababang pwesto. Para sa akin, hindi na dapat mong pakadibdibin. Ang pinaka-the best niyan, mababa man ang inyong views, pero panalo kayo sa revenue. Hindi po big deal sa atin na tayo ay nandun sa hulihan. At wag nating hangarin, tayo laging nangunguna. Kung ano lang yung kaya ng views mong inabot sa loob na isang buwan, salamat. Hindi na natin kailangan papagtalunan, hindi na kailangan pag-awayan. Dahil magkano ba ang inyong makukuha? May premium ba yan? Pero ang pagkakaalam ko, may premium trophy. Hindi na natin kailangan pagpagtalunan. Ang maganda yan, sipagan na lang. Mag-upload kayo ng mag-upload. Kaya sarili ninyo, ha? Kung magkano man, kung ilan man ang inabot ng views nyo, magkano man yung kinita ninyo, ha? Tapos ngayon, nagkaroon ng most viewed, mali ang bilang sa analytics nyo, kung sino nagbabasa, hayaan lang nyo. Meron daw magbibigay ng trophy. Ay, sabagay, malaking bagay yon. Malaking karangalan yun. Number 1 na tawag ito. Charity vlogger. Top na charity vlogger. Number 1. Ay, malaking karangalan yun. At mas napopromote ka pa kung nasa shoutout kayo ng isang sikat na vlogger. For example, Kalinga Prab. Nasa shoutout yung pangalan ko. Malaking bagay para sa akin yun. Napopromote ako. Libo-libo viewers ni Kalinga Prab. Pero kung yan naman po ihahantong sa pagtatalunan, pag-aawayan at hindi naman ganun ka big deal, kalaking hindi big deal sa atin, ay hindi, wag na. Tigilan na, hayaan na. Pero ang saga na sa akin, mas marapat siguro, wag nang update ng tungkol sa mga top charity vlogger ng Kalingap. Dahil nasimulan na, wag na lang. Dahil nagkakasilipan. Hayaan na. Dahil ba dahil ang mangyayari yan si Kuya July pa ang mapapasama. Dahil si Kuya July yung nag-aano ng record sa Social Blade.
Hayaan na para sa akin. Dahil magkakasilipan. Kasi ang ginawa nga po ni Kuya July, overall na po yon. Kasama po yung upload video, short video, and live. Pero yung iba nga, hindi nga nag-upload ng short video. Pero kung mag-upload yan short video, baka mag-top 1 yan. O, di lang gusto. Yung mga gusto mag-top 1, ang gawin ninyo, mag-upload kayo ng video, mag-upload din kayo ng short video, at mag-live kayo gabi-gabi para maging top 1 kayo. Para tapos ang usap. Kung top 1 lang din, o top 2, top 3, ang inyong pinaghahabulan. Top 4 hanggang top 5, ang inyong pinaghahabulan, yung pwesto nyo na dati ay yun, at nawala kayo doon, at iba pumasok doon, kung yun yung hinahabol ninyo, ay di, ilarga na ninyo. Para wala problema. Bateray matibay. Pero ang ano nga kasi dito, guys, nangyari din kasi yun sa akin eh. Hindi ako naghahabol doon, wala akong pakialam. Mali-mali yung bilang ng ano sa akin. Mali-mali ang bilang ng views. Isipin niyo, simula April hanggang October, November na yun, ang pinakamalaking views ko, noong August, 1.2. Pero, kung sino man yung nagbasa or kumuha ng record na yan doon sa Social Blade, mali. Nasa 555 daw yung views ko. Maling-mali. Ilang buwan niya, 3 buwan, laging mali. Pero ang aking views po ay nasa 1.2 na dapat po ako, mini-maintain ko kasi yun guys, top 5, 6, 5, 6, mini-maintain ko, kaya nga ako nagsisipag mag-upload kasi mini-maintain ko yun, yung pwesto. Pero wala namang problema, kahit naman hindi ako makasama sa top, wala akong pakialam, wala problema doon. Ang akin lang, hindi nga ako nagsasalita nun, pero alam ni Kuya July yun, kaya nga tinatanong ko sino yung bumabasa ng analytics doon sa Social Blade. Tinatanong ko, hindi naman alam daw ni Kuya July. Kaya ang akin lang, pinaparating ko mali, kasi nakalagay doon sa mismo, sa analytics ko sa loob, kita nyo yan lahat. Makikita nyo yan sa crew, makikita nyo sa Social Blade, nakikita nyo yan kung ilan yung views nyo. Imposible magkamali. Bakit ngayon tumugma? O kinulang pa. Yun, medyo konti lang ang nalamang. Pero tumugma. Ay, samantalang yun, bakit hindi tumugma ilang buwan? Pero yun na, wala naman dapat pagtalunan. Inisang halimbawa ko lang, yung aking video na 3 buwan, laging mali ang record, hindi ako nagreklamo at hindi ako naghahabol. Ito, isang halimbawa lang. Pero nagtanong ako kay Kuya July kung sino yung bumabasa ng analytics ng record sa Social Blade at nire-record, nililista doon kay Kalinga Prab. Ay, hindi naman masabi nga sa akin kung sino. Pero wala akong pakialam doon. Pero ito na, ang akin lang, ang tanong, marapat bang ituloy pa ni Kuya July yung pag-update monthly do sa top most viewed? No? Marapat pa ba? Ito para sa akin. Maganda kung ituloy. No? And yung mga nasa top, mas sisipagin sila na mag-upload ng video para ma-maintain nila yung pwesto nila. No? Mas sisipagin. Pero, kung ito na may inaalmahan na ng iba, itigil na. Dahil kahit tama yung ginawa mo, ay kung meron yung isang taong umaalma at hindi sinasang-ayunan yung ginawa mo, may magagawa ka ba? May magagawa ba si Kuya July? So itigil. Kasi mauuwi lang yan sa hindi pagkakaunawaan. Nauuwi lang sa silipan. No? Itigil na. Kasi bakit pa itutuloy? Gayong eto na, nag-uumpisa na ang pagtatalo-talo. Nag-uumpisa na yung ito ganito na inalmahan na nga ni Dr. Love. So nakapagbigay na explanation si Dr. Love at sabi nga ni Dr. Love, kung ganon din lang naman, nakasama na yung short video, medyo maano nga kasi kay Dr. Love kasi tombokin mo kung ano talaga eh. Kaya nga, kasi ito, dapat ang ginawa hindi na yung most viewed. Yung ano na lang sa earnings. Pero sabi nga ni Kuya July, inirerespeto niya yon. Binibigyan niya ng privacy kung magkano kinikita ng isang charity vlogger. Kasi doon sa Social Blade, makikita niyo estimated revenue. Makikita niyo yun doon. Lahat, kahit kayo mga viewers, makikita niyo yun doon. Punta kayo Social Blade. I-search niyo lang doon yung pangalan, makikita niyo lahat kung magkano kinikita ng isang charity vlogger. Rakat yung kamay ko. Ayun, ang akin lang, pwedeng ituloy. Kumbaga, challenge yun sa mga vlogger. No? Pag nawala yung isang yung vlogger doon sa pwesto, nalaglag siya, bawi siya, habulin ulit siya para ma-maintain niya na yung pwesto niya. Ay, ang problema nga po, paano nga po kung ganito ang pinagtatalunan na at inaalmahan na? Itutuloy pa ba? Ay, paano nga kung monthly, iba na naman ulit? Diyos ko, yun ang inaano ko. Hindi matatapos. So, ang lalabas dito ay sa hindi man rektahan na sabihin
na ganito ganon. Ang lalabas dun is iisipin ng iba ay mali yung pagkakabasa sa analytics, pagkakabasa dun sa record sa social blade. Parang lumalabas itong dinoktor. Pero ayun na nga guys, kaya naman kasi yung iba nakapasok doon sa pwesto at yung iba ay nalaglag sa dating pwesto. Kasi nga po, yung iba sinakop na po lahat. May upload, may short video pa. O ay may ano pa ito, may live pa. Kaya mataas yung views. Pero kung sa short video, inabot ka ng 100,000, diyan sa 100,000 na yan, views, hindi ka pa dyan makaka $10. Baka nga wala ka pa dyan na $5. Maliit lang po kita sa short video. Malaki yung views, inaabot sila ng 50,000 views, 100,000 views. Nga hindi pa kayo dyan maka $1 eh. Maliit lang guys. Alam niyo yun, yung halimbawa yung 7,000 views ng aking short video, ito ilang weeks na ako, may 2 weeks na nag-short video. Siguro may mga 5 yan, 10. Yung aking 7,000 views sa short, Diyos ko po, Ginoo. Siguro sa peso, 10 pesos. Ngayon, kung maka 1 million ka sa short video, malabo dyan na ikaw ay maka 1,000 pesos sa pera natin. Kaya para sa akin, mas maganda, kung pinag-aawayan din lang, ay itigil na. Dahil dito ay lalabas na parang hindi makatotohanan yung inilalapag ni Kuya July Paunil. Bakit? Eh kasi nga may umaalma eh. Bakit ganito? Bakit ganyan? Dapat ganito, dapat ganun. Ay itigil na. At baka humantong lang sa hindi pagkakaunawaan. Pero wala problema, naiintindihan ni Kuya July Paunil kung ano yung pinaglalaban ni Dr. Love. At hindi naman sila nag-aaway. Kaya nga lang, ay kung ganito nga, pasaringan ng pasaringan, ay itigil na lang. Ano sa tingin ninyo? Ititigil or itutuloy? Pero challenge yan sa mga vlogger, kahit sa mga reaktor. Eh yun nga lang ang problema, paano nga magiging challenge sa amin? Kung ako nga mismo, 3 buwan, laging mali yung bilang. Ha? Yung 1.2 million ko, naging 555. Tapos napunta ako doon sa top 11. Hindi ako naghahabol dyan. Wala akong pakialam dyan. Hindi ko kailangan na maging ano. Kaya lang mini-maintain ko kasi napapasok ako doon sa top 10. Eh bakit ako napunta sa top 11? Pero hindi ko hinahabol yan. Kaya lang mali. Kung sino man yung nagbabasa ng analytics sa social blade. Mali. Kaya nga nagtatanong ako, sino ba ang bumabasa? Bakit? Sino kumukuha ng record? Wala masabi kung sino. Pero mali. Mali. Kaya kung ako tatanungin, para sa akin, wag na lang. Sa mga charity vlogger, wag na lang dahil magkakasilipan. Okay lang sa reactor, wala naman maghahabol eh. Wala naman naghahabol sa reactor kung sino yung top. Wala. Kahit nga wala na yung top na yan, okay lang yan eh. Yun, sa akin yan, okay lang yan. Aanhin mo naman yan. Sa bagay, malaking bagay yan, promotion. Na ma-shoutout, maano ka ng top, mapasok ka sa top. No. Pero yun na, guys, yun lang ang akin. Kung pag-aawayan din lang at mauwi sa hindi pagkakaunawaan at hindi natigil si Dr. Love, dahil meron siya pinaglalaban ng kanya ay itigil na. Isa sa lalabas, parang mali yung pagtutuos. No? At bakit nga nagkaganon? Eh, kasi nga, nasakop po lahat. Yon, yung short video, upload video live. Pero kung sa earnings, wala. Ano pa ba? Maraming mga rekrutitos. At ako hindi ko naman masyado napapanood yung mga hinaing ng iba. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video po. At yan, pakiclick naman po guys ng thumbs up. Bye bye po. Guys, kita-kita tayo sa aking next video.